Sa bawat pamilya, bawat anak ay may sariling papel na hindi basta-basta pareho sa iba. Ang ilan ay natural na leader, ang iba ay marunong makisama at mag-adjust, at may ilan na laging hinahabol ang pansin ng pamilya. Ngunit alam mo ba na hindi lamang ang pagpapalaki, kundi pati ang posisyon ng bawat anak sa pamilya ang nakakaapekto sa kanilang personalidad at ugali? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga karaniwang katangian ng mga anak, base sa posisyon nila pagkapanganak, kung paano nito naiimpluwensyahan ang kanilang kapaligiran at relasyon sa bawat isa at kung paano makakaapekto sa kanila habang tumatanda. Sa halos bawat pamilya, may isa na kadalasang tumatanggap ng maraming responsibilidad, ito ay ang panganay. Isang tipikal na araw para sa kanya, pagkatapos ng klase o trabaho, siya na ang nag-aasikaso ng nakababatang kapatid, nagsasaayos ng bahay, o nag-aalaga sa mga maliliit na pangangailangan. Hindi pa laging pinapansin, ngunit kadalasan ay siya ang unang inaasahan ng pamilya sa anumang problema. Ang panganay ay madalas na may high sense of responsibility, perfectionist, at natural na leader. Sanay silang magplano at mag-prioritize, at dahil sa expectation ng pamilya, kadalasan ay natututo silang mag-handle ng pressure ng maaga. Dahil dito, nagkakaroon sila ng strong work ethic at self-discipline, pero minsan ay nagiging kontrolado o sobra ang pressure sa sarili. May mga pagkakataon din na ang panganay ay nakakaranas ng sobrang burden, dahil laging inuuna ang kapakanan ng iba, madalas nakakalimutan nilang alagaan ang sarili. Ito ay natural na coping mechanism, kapag ang isa sa pamilya ay nakikita bilang haligi, ginagawa niya ang lahat para sa stability ng grupo. Kung ikaw ay may panganay na kapatid, mahalagang maunawaan ang kanyang pananaw. Ang pagiging matatag nila ay hindi laging ibig sabihin na hindi sila nahihirapan, minsan, nangangailangan lang sila ng simpleng pasasalamat o acknowledgement. Ang mga anak naman na nasa gitna ay kadalasang may kakaibang karanasan. Palaging sumusunod sa panganay sa maraming bagay, ngunit hindi rin sila ang bunsong palaging pinapansin. Isang karaniwang senaryo, habang nag-uusap ang panganay at bunso sa magulang, ang gitnang anak ay natutong mag-adjust, mag-observe, at minsan ay mag-moderate sa hindi pagkakaintindihan. Ang gitnang anak ay kadalasang adaptable, flexible, at socially skilled. Natututo silang makipag-compromise, maging tagapamagitan, at makita ang iba't ibang pananaw. Ngunit dahil sa pagiging tagapamagitan, minsan ay nagkakaroon sila ng insecurity o pakiramdam na hindi sila masyadong pinapansin, kaya natututo silang makahanap ng sariling identity sa labas ng pamilya. Sa kanilang mga kaibigan, hobbies, o career, ang mga gitnang anak ay natural na nagiging peacemaker at dahil dito, mas mataas ang kanilang empathy at kakayahan sa social intelligence. Sa buhay, madalas ay napapansin nila ang dynamics ng bawat isa, naiintindihan kung sino ang naguguluhan, at paano solusyonan ang conflict. Ang challenge nila ay balance, kung paano maging independent habang nananatiling close sa pamilya. Sa kabilang dako, ang bunso naman ay kadalasang pinaka-outgoing at expressive sa pamilya. Sa pang-araw-araw, siya ang madalas nakakakuha ng atensyon, minsan dahil siya ang pinuprotektahan ng nakatatanda, at minsan dahil sa kanyang likas na charm. Ang bunso ay kadalasang risk-taker, charming, at emotionally expressive. Dahil laging may nakatatandang guide o role model, natututo silang mag-explore at maging mas adventurous. Ngunit minsan ay nagkakaroon sila ng dependency, lalo na sa support ng nakatatanda. Dahil nasanay silang palaging may support system, kapag may pagbabago, kailangang matutong mag-adjust. Kapag pinagsama ang lahat, makikita natin na bawat anak ay may sariling papel at epekto sa pamilya. Ang panganay ay nagbibigay ng structure at leadership. Ang gitna ay nagiging tagapamagitan at adaptable, at ang bunso ay nagdadala ng charm, energy, at creativity. Ang posisyon ng bawat anak sa pamilya ay nakakaapekto sa personality development, social skills, conflict resolution, at emotional regulation. Ang relasyon sa kapatid ay nagtuturo rin ng empathy, patience, at negotiation skills. Kahit na may pagkakaiba sa personality, ang bawat anak ay nagiging bahagi ng ecosystem ng pamilya. Kung isa kang kapatid o magulang, mahalagang maunawaan mo na ang panganay ay minsan nangangailangan ng appreciation at pasasalamat. Ang gitna ay nangangailangan naman ng space para maipakita ang sariling identity,
at ang bunso naman, ay nangangailangan ng guidance at pagpapalakas ng independence. Ang bawat anak ay may sariling lakas, kahinaan, at paraan ng pakikitungo sa mundo. Kapag nauunawaan natin ang dynamics na ito, mas nagiging harmonious ang relasyon at mas malinaw ang papel ng bawat isa sa pamilya. Sa dulo, ang bawat anak sa isang pamilya ay may natatanging papel, ang panganay bilang haligi at guide, ang gitna na mahusay makitungo at tagapamagitan, at ang bunso bilang inspirasyon at life force ng pamilya. Ang kanilang pagkakaiba ay hindi lamang nagbubuo ng pamilya, kundi humuhubog din sa kanilang pagkatao at ugali hanggang sa paglaki. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.